Banal na Diyos, lagi ng mapakinabangan. Diyos ko, ilikha namin ang lupa at lahat ng bagay na aming nakikita at nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham sa taon.
Sa oras na ito, patuloy na natin pinupuri, niluluban natin, nalangin sa sama sa Espiritu at Tuhan. Sa pagdalangin po namin na kami po'y patuloy na samahan ng kailangan sa paglilingkod sa iyong panagharap. Upang kami lahat ay handang matulog lumakad sa iyong kadwiran at kapatalan ng Diyos. Lord, manawa na kami po'y inyong samahan sa oras nito. Ang muling ilang mga panagkaman. Kabuti ng lahat ng aming pangangailangan. Pagalingin ang mga may karamdaman ng sakit sa ngalan ng Kristo Jesus. Ang mga nangyayari ng inyong pagpakaan palakasin sa ngalan ng Kristo Jesus. At ang lahat ng kahiling na taas, inyo pong ipaglalako at tumunin ang tubos ito sa ngalan ng ating Panginoon. Pagpalayo po higit sa lahat na mabuting malitang ating iyahatid upang ito magiging sa amin ang liwala sa lahat ng makikinig at makakani ng iyong lusay at pahayagan sa pagintaloy ng iyong mga landa, di malaan ang kamalaghan, ang pangyarihan ng walang tigil na biyan ng Ama. Ito po ang isang lang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
Hello. Hallelujah. So, kanina po habang may nandoon sa kabila, biglang, nagulat ako, biglang narinig kong nagtaaga ng bless the Lord. Sabi ko, ba't di pa yata unahin yung patotoo? Nagmamadali ba tayo? Anyways, ating pong tunghayan ang mabuting balita na ating pagsasabi-sabunan sa oras na ito. Ang ito po ay hahamuin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Mateo, Kabanatang 14, simula talatang 13 hanggang 21. Matthew chapter 14 verses 13 to 21. Ebanghelyo ay sa Mateo, Kabanatang 14, simula talatang 13 hanggang 21. Matthew chapter 14, beginning verse 13 to verse 21. When Jesus heard what had happened, he withdrew by boat privately to a solitary place. Hearing of this, the crowds followed him on the foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them and healed their sick. As evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it is already getting late. Send the crowds away so they can go to the villages and buy themselves some food." Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish," they answered. "Bring them here to me," he said. And he directed the people to sit down on the grass. Taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, he gave thanks and broke the loaves. Then he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, besides women and children. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Na parang dito ni Jesus, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mapalitaan ng iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nakapag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dating hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa, sabi ni Jesus. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, "5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. Dalhin niyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Hindi po ng mga alagad ang tumabis at sila'y nakapuno ng 12 pakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae
at mga bata. Mga kapatid sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. Purihin po natin ang malakas sa buhay ng Diyos. At pwede na po tayo magsiupo sa napakagandang presensya ng Diyos. So isang pinagpalang nagibok sa inyong lahat. Isa lang yata ang sumagot. Pinagpalang nagibok sa inyong lahat. Kaya pala pinapasok agad ako. Hindi pa ako nakapag-prepare ng aking damit. Masusuotin. Nakatapos ko lang tayo ng donut. Amen. Kami kasama kape. Amen. So anyway, this is the time to hear the message of God. At sa susunod na Webes, malamang ito magiging pinakahuling gawain bago ang week-long outreach break bilang paghahanda sa nalalapit na ika-42 taong anibersaryo ng banal na gawain na gaganapin sa Agosto 15 hanggang 16 taong kasalukuyan at gaganapin muli doon sa makasaysayang Quirino Grandstand, Luneta Rizal Park, doon sa Maynila. So, huwag po kayo mawawala sapagkat pag na-announce po sa ating istasyon sa DWSI ay malalaman natin kung ano magiging gagawin na palatuntunan sa araw ng overnight. At magpasensya nila po sa boses sapagkat ako'y binabahin, busy, dahil po sa napakapati ng ilong, no? Akala ko nahilan, subalit dahil kailangan mo maging maingat. No? Bawat tao kailangan maging maingat. Amen. Bawat isa sa atin maging maingat, lalo higit ang ating kalusugan. Mamaya, kung may panahon pa, magkakaroon bukod sa prayer request na meron kong ikalawang leksyon para kay Brother Gilwell. At siya po'y kasalukuyan pang nasa Libutan Medical Center. At hindi ko alam kung nakalakas kayo o ano. Kung minomonitor ng doktor. No? Hindi ko alam kung may hilog yung mga sugat doon sa likod niya. Dahil tinanggal niya ata ng mana. Amen. Purihin natin ang buhay na Diyos. Palakpakin nyo kayo sila para alam nyo ito. So anyway, ito ang magiging ulo ng makalangit na balita sa linggong ito. Ito po yung pamamagatan ko po, the feeling of the multitude, trusting God's abundant provision. Ang pagpapakain sa 5,000, pagtitiwala sa masaganang pagkakaroon ng Diyos. Pagpapakain sa 5,000 katao, pagtitiwala sa masaganang pagkakaroon ng Diyos.
The miracle of the feeding of the 5,000 reveals more than Jesus' power to multiply bread and fish. Ang himala ng pagpapakain sa 5,000 katao ay higit pa sa pagpaparami ng tinapay at isda. It demonstrates His compassion, His ability to provide beyond human limitations, and His desire to involve His disciples in His work. Pinapakita nito ang kahabatan ni Jesus, ang kanyang kakayahan maglaan ng higit sa limitasyon ng tao at ang kanyang hangaring gamitin ang kanyang mga lagad sa kanyang mga gawa o mga gawain. Amen po ba? Now, whenever we place what we have into Christ's hands, He can bless it and use it to meet the needs of many. Kapag inilalap natin sa kamay ni Jesucristo ang alamang mayroon tayo, kaya niya itong pagpalain at gamitin upang tugunan ang pangangailangan ng karamihan. Amen? Kaya niya itong pagpalain at gamitin upang tugunin ang pangangailangan ng karamihan. Amen? Palakpakan po natin ang Diyos. Now, ito po ang aking tanong na nais pagtinayan maigi. Paano tayo tinuturuan ni Kristo Jesus na maranasan ang masaganang pagkakaloob ng Diyos? How does Jesus teach us to experience the abundant provision of God? Una sa lahat, higit sa lahat, the first step is Jesus looks our needs with compassion. Tinitignan o nakikita ni Jesus ang pangangailangan ng bawat isa ng may kahabagan. Saan ko po hinanaw, mga kapatid? Sabi sa Matthew chapter 14, verse 14, when Jesus landed and saw a large crowd, He had compassion on them and healed their sick. Before Jesus performed miracles, He showed first compassion. Pinakita muna niya ang kahabagan niya sa mga tao bago siya gumawa ng iba. He noticed the suffering of people and He ministered to them by healing the sick. Amen? Ang pagkakaroon ng nakikita ng Diyos, nakikita niya ang paghihirap ng mga tao at sila'y pinagaling ni Jesus. Katulad ng mga himalang kagalingan mula sa sakit at karamdaman, mga inaanihan ng masamang espiritu, at higit sa lahat, nawalan mga tao na karanas ng kawalan ng pag-asa. Brothers and sisters,
nawala ng pag-asa. Excuse me po. Dahil sa mga sunod-sunod na suliranin. Sunod-sunod na suliranin ang naranasan ng mga tao sa buong sambayanan o sa buong mundo. Lalo-lalo na nakaranas ng mga hindi pagkakaunawa, may mga pagkakapahapahagi, may mga nagkakakampi-kampi. Subalit, sa awa at habag ng Diyos, pinagkaisa at pinagbuklod ang mga tao nasandak sa kamuluhan at kawalan ng pag-asa. Purihin natin ang buhay ng Diyos. He knows every needs, whether it is physical, emotional, and spiritual. Amen. For God's provision always begins with His loving heart. He knows every needs, whether it is physical, emotional, or spiritual. Ang pagkakaroon ng Panginoong Diyos ay nagsisimula sa puso mapagmahal. Mapagmahal. Tanongin mo yung katabi, friendship, mapagmahal ka ba? Yung iba, tawa ng tawa. Pag tinatanong ulit yung pagtanong sa katabi, friendship! May puso mapagmahal ka ba? Anong sagot ng inyong katabi? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating pisikal, emosyonal, at espiritual na pangangailangan. Halimbawa, ang inyong pisikal na pangangailangan ay ano? Ano mga pisikal na pangangailangan ng tao? Ha? Ano po? Pagkain. Siyempre. Ano pa? Sabi ng nanay. Anyway, hindi ko masama ang pera. Subalit ang pinakamasama ay ano? Ang maging maibigin sa salamin. Amen? Hindi po ako nagpapatama. Tinatama ko lang kung anong sabi ng kapahayagan ni Yahweh ng Shaddai. Amen? Emotional. Emotional na pangangailangan. Lalo't higit ang ating espiritual na mga kailangan. Amen. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Now, the second thing is, or second step is, Jesus invites us to offer what we have. Inanyayahan tayo ni Jesus na ihandog ang anuman mayroon sa ating kamay. According to Matthew chapter 14, verse 16 and 17, Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat." We have here only 5 loaves of bread and 2 fish. They answered. Ito, namumblema ang alagad.
Sabi, lumapit kay Jesus, ang sabi nila, Lord, nasa ilang na po tayo at malapit ng duminin. Paalisin niyo po mga tao upang sila'y makabili ng sarili nilang makakain. Ang sagot ng Panginoon Jesus, hindi na kailangan umalis ng mga tao, kayo na ang magpapakain sa kanila. Ang sagot ng malaga, Lord, 5 po ang pinapay at 2 isda natin. Alam niyo, ang sagot ng Panginoon, aba, di kung paupuin sila, abay na ninyo rin ang paupuin ko sila. Instantly. The disciples focused on what they lacked, but Jesus focused on what they had already. Ang mga alagad ay tumingin sa anumang kakulangan. Amen? Ngunit si Jesus ay nakatuon sa kung ano ang mayroon sa mga anak. God often begins His miracles with our willingness to surrender even our small resources to Him. Madalas, nagsisimula ang himala ng ating Diyos kapag pusa natin ibinibigay sa Kanya kahit na maliit na mayroon tayo. Amen? Amen po ba? Kaya, halimbawa, pag sinabing meron tayong second collection para sa ganito ganyan, any amount, iatay natin, ihandog natin. Amen? Magkano lang may abot, Diyos na ang magpapalit ng gustong bakal, siksik, ibig, at nakakaw pa. Wifi, parang palampak din yung kay Elsa, parang malawak na wifi. Kahit sa maliit, kahit yung maliit na bagay na meron, kung saan natin ibigay kay Yahweh El Shaddai. Amen. Hindi po ito sabi nila. Amen. Amen po ba? Mahalaga po yan eh. Kapag isinuko natin sa ating Panginoon kung ano ang mayroon sa ating kamay. Amen? Purihin natin ang buhay ng Diyos. Now, we go to the third step. The third step is Jesus blesses what is surrendered to Him. Pinagpapala ni Jesus ang anumang ipinapasuko sa Kanya o isinusuko sa Kanya. According to Matthew chapter 14 verse 19, taking the 5 loaves and the 2 fish, and looking up to heaven, He gave thanks and broke the loaves. Then He gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. Pagkuha ni Jesus ang tinapay at isda, tumingala siya sa langit, nagpasalamat sa Diyos at pinagpira-piraso. At iniutos sa mga alagad na ipamahagi sa mga tao.
ang piniraso din ng Panginoon. Amen? Jesus thanked the Father before the miracle became visible. Nagpasalamat po ng Panginoong Yesus sa Diyos Ama bago pa nakita ang totoong himala. Gratitude and surrender opened the way for the blessings of God. Ang pasalamat at pagsuko sa Diyos ang siyang nagbukas ng daan sa pagpapala ng Diyos. What is committed to Christ becomes useful for His kingdom. Ang anumang inilalap natin kay Kristo ay magiging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, ano man ang ating inilaga kay Kristo Jesus ay siya magiging kapaki-pakinabang sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kapatid, just to remember this, hindi po si Brother Ryan, American ng Taguig City, Philippines, ang nagsasalita dito sa inyong harapan. Ang naghahayag sa inyo ng mensahe nito, si Yahweh El Shaddai. Amen. At kapag patuloy natin sinariwa at hiniyaang pagpalain ni Jesus ang anumang inilatap natin sa Kanya, tsak, ito'y magiging kapaki-pakinabang sa Kanyang kaharian. Palakpakan natin ang Diyos. Alam niyo kanina, habang may nandoon sa mini holding area, may napanood po ako sa YouTube ng official trailer ng Season 6 ng The Chosen. Yung pinakabagong season ng The Chosen, yun nga ng Tagalog dub. Alam nyo, yung mga eksena mapapanood sa The Chosen Season 6, medyo madugo. Bakit? May mga scourging at the pillar, may mga crowning of thorns, may mga pinaka madugong crucifixion, no? Grabe. Doon, bumabalaak sa aking damdamin kung ang nagiging pasakit na daranas ni Jesus. Kung hindi nagkamali ang Team The Chosen, ipapalabas mo na sa streaming app sa buwan ng Nobyembre, pero yung pinaka buong pelikula ipapalabas sa mga sinihan sa buong mundo sa susunod na taon. I think mga unang 3 buwan ng susunod na taon. Malamang doon papasok ang panahon ng Kwaresma. Amen. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Amen. And finally, hindi na tayo kakanta ng finally. Kasi tumatakbo ang kamay ng orasan. The fourth step is Jesus provides more than more than enough. More than enough.
ng buhay ng Diyos. Naglalaan si Jesus na higit pa sa sapat. Matthew chapter 14 verse 20 says, "They all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 basketfuls of broken pieces that were left over." Kumain silang lahat at nabusog. At nakapuno sila ng 12 bakol ng pinagpira-piraso ng tinapay. Ang takin nyo, pangalagan, tinipon pang lumabis at nakapuno pa ng 12 bakol. Amen? Jesus did not merely provide enough food. He provides an abundance. Hindi lamang sapat ang inilaan ni Kristo. Ito ay sumobra pa. More than enough pa ang papapala. This miracle reminds believers that the grace of God is never insufficient. Ipinapaalala itong himala ng pagpapakain sa 5,000 na ang biyaya ng Diyos kailanman hindi nagkukulang. Hindi nagkukulang. Amen? His provision often exceeds our expectations according to His perfect will. Madalas na higit pa sa ating inaasahan ang kanyang ipinagkakaloob ayon sa kanyang ganap na kalooban. Amen. Amen po ba? Purihin natin ang malakas ng buhay ng Diyos. Imagine, nabusog ang lahat ng kumain ng 5 tinapay at 2 isda. Tinipon pa na mga lagan ni Jesus ang lumabis at umaapaw pa at nakapuno ng 12 bakol ng tira-pirasong tinapay. Instantly, punong-puno ang 12 basket ng mga pinirasong tinapay. Alam niyo kung ano ibig sabihin doon? Siya ang Diyos na higit sa sapat. Amen. Purihin natin ang buhay ng Diyos. Dito na tayo conclude. Kasi pinapasok ako ng maaga. And nag-relax na naman ito. Anyway, total, may continuation pa pala ang CLSS tomorrow. Sino sa inyo na nasa Corsolo nung nakarang Friday sa CLSS? Sino sa inyo matend ng CLSS nung Thursday sa nung Friday sa Corsolo? Nasa kamay? Wala? Walang umaten? Sayang naman, mga kapatid. Ay 2 Biyernes yun. Yung week 1 ng CLSS, ako pa yung tumayo sa introduction. Bakit? And I'm glad yung opportunity na akong tumayo at naghayag ng orientation talk at introduction ng Catholic Latin Spirit Seminar. Bakit ka?
Sapagkat yung CLSS ay pinakamahalaga, lalo na sa mga magiging bona fide covenant member ng El Shaddai PWSI Prayer Partners. Amen. Lalo na bukas, week 2, meron pong may continuation pa yung CLSS na yun. Kaya yung mga hindi pa nag-CLSS ay tawag ko nga na. Hallelujah. Dito tayo mag-conclude, no? The feeding of the multitude teaches us that Jesus is the compassionate provider who knows every need. Itinuturo ng pagpapakain sa 5,000 katao na si Jesus ang mahabaging tagapaglaan na nakaalam ng lahat ng ating pangangailangan. He asked us to turn or to trust Him, surrender what we have, and believe that He can multiply even the smallest of them. Inaanyayahan niya tayong magtiwala sa Kanya, isuko ang anumang mayroon tayo, at maniwala kaya niyang panarihin kahit ang pinakamaliit na handog. Amen? When Christ is at the center, His provision is always sufficient and often overflowing. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, ang kanyang pagkakaloob ay laging sapat at kadalasay higit pa sa ating inaasahan. Purihin natin ang tuwaya Diyos, purihin ang ating Panginoon. Tayo nga ni pati ako napapakani din. Grabing generasyon na yun, no? Grabe ang generasyon na alas mula noong 2025. Ang tawag na yun, Generation Beta. No? Generation Beta. Taas ang lahat ng nais itaas sa Panginoon. At sa oras na ito, isuko natin ang ating sarili at pakinggan ang mensahe ng awitin. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala. Mayroon bang mahirap sa akin? Mayroon ba akong hindi magagawa? Ako ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Mga anak, sa akin kayo ay magtiwala.
walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap, walang mahirap, walang mahirap sa'yo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ang makapangyarihan, maraming salamat po sa iyong mensahe na pahayagan na pahatid mo sa bawat isa sa amin. Naway magsilbing aral ang mensahe nito at naibahagi sa iba ang kanilang napapakinggan at napagdinigayan upang silang lahat ay mapuspos ng iyong katakilaan at kalwalhatian. O Diyos, pagpalay mo po ang mga nagtaguyod ng iyong gawain dito sa dahong ito, simula po sa coordinator hanggang sa pinakamababang lingkod, kasama ang mga awit manunod at ang mga nagsusuporta sa iyong banal na gawain. Pagpalay mo po, O Diyos, ang bawat isa sa amin. Sundan mo po ng iyong mga tanda, imalang kamamalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na riyan mapapalo. Pagpalay mo po, basbasan, Panginoon, ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig ng isasimpan nyo, at iba pang bagay na kanilang itinataas, O Diyos. Gamitin mo bilang mga sangkat upang ang sino makahipo ay sundan ng iyong mga tanda. Himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na riyan mapapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa kanilang konti papel ang kanilang mga kahilingan, inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Basbasan ang kanilang mga alay handog, inyo pong ibalik sa kanila ng musundakan, siksik, dindig at umakapaw. At sa amin pong pansamantalang pangiwahiwalay, aming tanlay, ang iba'y nakasasigla na galing sa iyong mga pangyarihan pangalan. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samong at dalangin kaysa na panambitang panalangin ng aming inabirhen si Maria at ang lahat ng mga anghel at mga banal sa namin sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at ang pagligtas. Panginoong Yesu Kristo, na nabubuhay ng lahanin kasama mo ng Espiritu Santo, Diyos magpasa walang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Tanda po natin lahat, magtiwala tayo sa masaganang pagpapala o masaganang pagkakaloob ng ating buhay, banal at makapangyarihang Diyos. And I think kung di ako nagkamali, itong susunod na Webes, ito po yung pinakahuling prayer meeting bago ang isang linggong outreach break bilang paghahanda para sa ating overnight, yung 42nd anniversary overnight ng ating mga nagawain. God bless us all at pagpalain po ng bawat isa. Have a nice evening.